kingdom is for them, they are in heaven. It's very clear sa salita ng Panginoon. That's why in Mark chapter 10, verse 14, but when Jesus saw it, he was much displeased and said unto them, suffer the little children to come unto me and forbid them not, for such is the kingdom of God. So, number one, that is the best illustration that salvation is by grace. Number two, children or little infants or little children is an illustration of all those who are also part of the kingdom, because unless you become a child. Pansinin po ninyo, ang mga sanggol sa kanilang kaharian ng Diyos. At ang sabi ng Bible, except na maging katulad ka ng bata, you cannot enter into my kingdom. At alam natin, mahirap kumbinsihin ang mga matatanda pagdating sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Tama ako, hindi? Sabi ng Bible, maliban na ikaw ay maging katulad ng bata, you cannot enter therein. So maliwanag na sinasabi ng Bible na dapat makita natin kung paano ang tunay na pag-uugali ng isang bata. Okay? We will know that one by one. Ano sabi ng Mark chapter 10, verse 15? Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as little child, he shall not enter therein. So, ang tao either ikaw papasok sa kaharian ng Diyos o hindi. Either na makikita mo ang kaharian ng hindi. There is no in between. Hindi mo pwede, hindi ko sigurado. Either you will go to heaven, either you will go to hell. Hindi mo pwede sigurado. Pag hindi ka sigurado, you will go to hell. You need to be sure of going to heaven. Sapagkat sabi ng Bible, except you will be like a child, you cannot enter therein. So ano po bang katangian meron ng bata? Children, little children are self-confessed. They are weak. They are helpless. They are unworthy. They were dependent. They were humble. They have nothing to commend themselves. Except you become like little children, the Lord says, like them, you cannot enter the kingdom of God. So dalawang bagay for you to go to heaven, ang sabi ng Bible. Una, maging sanggol ka. Pangalawa, have a childlike faith. But beyond that, there is no blessing. Beyond that, there would be no salvation. So, it's very shocking to the Jews and even to His disciples, yung incident after na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo at sa mga disciples in front of them, na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga sanggol at maliliit na bata. At papasok lang kayo sa kaharian ng Diyos, maliban na kayo ay maging katulad ng mga sanggol at ng mga maliliit na bata. Very shocking. Kasi ang paniniwala natin, lumaki tayo, magpakabait tayo, magpakabuti tayo para tayo pumunta ng langit. Kung ang paniniwala mo, magpakarelyoso ka, magpakabait ka, hanggang pupunta ka ng langit, I assure you, hindi mo alam at hindi mo tiyak na pupunta ka ng langit. And the first place, walang sino man na pupunta ng langit sa kaparaanan na ginagawa mo. And after that incident, kung babasahin niyo po yung passage sa Matthew, Mark, Luke, sinunod ng Panginoon ang isang incident na mayroong isang rich young ruler na nagtanong sa Panginoong Hesus, Lord, what will I do to inherit eternal life? Anong gagawin ko para magmana ng kaharian ng Diyos? Para ako'y makapunta ng langit. The Lord answered him, obey these laws. Ang sabi ng rich young ruler, look at that. Sabi niya, Lord, since I was a little boy, since I was young, my parents taught me how to obey the laws. Okay? I did them all. Ginawa ko na yan. But the question is, sinusunod niya ang 10 kautusan, pero sabi niya, paano ako magkakaroon? Anong gagawin ko? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So it answers the question, hindi sa pagsunod 10 kautusan para pumunta ka ng langit.
Kasi kung yun ang pamantayan, dapat yung rich young ruler, meron na siyang buhay na walang hanggan. Tama? Second, na makikita ho ninyo, the Bible tells us na yung rich young ruler, sapagkat mayaman siya, sabi ng Panginoon, benta mo lahat ng kayamanan mo, pabigay mo sa mahirap. Ano ang sabi ng Bible? And he went away sorrowful. Ipinagpalit niya ho ang kayamanan niya sa buhay na walang hanggan na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Kaya nga ho sabi ng Panginoon, sabi ng mga disciples, kung gayon, sino makakapunta sa kaharian ng Diyos? Sabi ng Panginoon Jesus, napakahirap na isang taong napakayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ng mga disciples, sino pa ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kung yung mayaman, naging dahilan para hindi siya manampalataya sapagkat sobrang yaman niya, tayo namang mahihirap, wala tayong inisip para kumita ng pera, at paano naman tayo magkakaroon ng pera? Kumbaga sa east and west, south, di ba? North and east, lahat magkahiwalay. Hindi pwedeng magtagpo, napakahirap. Di ba? So, let's begin the story. Sabi po ng Mark chapter 10, verse 13, meron hong mga nagdala ng bata sa Panginoong Yesus. They were bringing children to Him. Don't you know that is very common to the Lord Jesus Christ during His time, na mga tao dinadala ang kanilang mga anak sa Panginoong Yesus. Let me just prove that to you in the book of Mark. Mark chapter 9, 34 to 37. Look at this. Nag-aaway-away ho ang mga disciples who will be the greatest among them. Who should be the greatest? They disputed themselves who should be the greatest in verse 34. Look at verse 35 ng Mark. And he sat down and called the 12 and saith unto them, if any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all. Ano ginawa ng Panginoong Hesus? And he took a child, and set him in the midst of them, sa 12. And when he had taken him in his arms, and he said, whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me. And whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me. Kaya ho nung kumakanta yung napakaraming outreaches natin mga bata, they were singing for the Lord. Napapikit ako, Lord. Sana po yung mga batang ito habang sila'y lumalaki, makamtan nila ang buhay na walang hanggan. May kurot sa puso ko na mga batang ito'y huwag mapahamak. Diba? Ang mundo, they were after for the success. They want to be great. But in the sight of the Lord, sabi ng Panginoon, whosoever receive it, sino man tumatanggap sa maliit na batang ito, will be greatest in my kingdom. Woo! Tayo, pagka nagkaroon ng bahay, sasakyan, kotse, dakila na tayo, matagumpay na tayo, but in the sight of the Lord, yung mga taong nagtuturo, nag-aalaga, nagdadala ng mga bata sa Panginoon, they were the greatest. Imagine that. Yung pinakamababa. So, very common sa Panginoong Hesus na mga tao dinadala ang kanilang mga anak sa Panginoong Hesus. That's why, ang prayer ko po, every time na magpe-pray kayo, lalapit dito, gusto ko yung mga anak ninyo, dadalhin nyo sa altar, and I want to pray for them. And I'll show you that. And I will prove you why we need to do that. So, nilalapit, dinadala ang mga bata, ugali ho nila yan. Pangalawa, Jesus Christ received praises from children. He accepted praises from them. In the book of Matthew chapter 21, 15 to 16, yung mga matatanda, the Pharisees, the chief priests, the scribes, the Lord Jesus Christ never accepted their praises. But listen, in verse 15 of Matthew chapter 21, please help me para maintindihan po ninyo. And the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David. And they were sore displeased, yung mga Pharisees, o yung mga chief priests and scribes. Look at verse 16. And said unto him, hearest thou what they say? And Jesus said unto them,
Yeah, have you never read, out of the mouth of babes and sucklings, thou hast perfected praise. You see that? Mula doon sa mga sanggol, sabi ng Panginoon, narinig ko, tinatanggap ko ang papuring napakadalisay. That's why tayo created human being na mayroong pagkain. Minsan yung ating pag-awit, wala talaga doon yung perfection ng praises at worship sa Kanya. Pero siya, He accepted the praises of this suckling child. Kaya nga, pag hindi kayo kumanta at di kayo nagpapuri sa akin, even the suckling child will give perfect praise to me. Diba? Out of the babes, sabi ng Panginoon, God brings forth praises. You see that? Kung papansinin niyo po, sa book of Mark, Matthew, Mark, Luke, yung difference, si Matthew binanggit po, little children. Pagdating po kay Mark, makikita niyo po ang difference ng dalawa. In Mark chapter 10, binanggit din po roon little children at meron din pong young children. Pagdating po kay Luke, the difference is this. Ang ginamit pong salita is infants, little children. Bakit po little children at infants ang in-emphasize ng Panginoon na binless? Bakit? Anong patunay natin na mga infants at little children yan? Because Jesus Christ enfolded them in His arms. Kasi kung malaki na ho yung bata, hindi na ho niya makakarga yan. Tama? Hindi niya na mahawakan niya ng gusto. So yung mga taong dinala kay Jesus ay mga maliliit na bata, mga sanggol. Nakita ho ng mga taong ito, tanong ko lang ho, who brought them, who brought these children to Jesus? They were the parents. Ang mga magulang ho ang nagdadala kay Jesus. Because children cannot, di ba, little infants and little children cannot go to the church. They cannot go to Jesus. There must be somebody older na magdadala sa Panginoong Jesucristo. Naintindihan niyo ho ako? When I grew up, na kami lang ho nagpupunta, sasabihin ko sa tatay, punta tayo sa church. Sasabihin ng tatay, kayo na lang, matanda na ako. Di ba? Ang mga magulang di nagpupunta sa church, di nadala ang anak sa Panginoon. Kaya minsan, ang mga bata, kung kailan mo laki, sabi ng mga magulang, ang bira to mga anak ko, kung kailan lumaki, tumigil sa mga ulo, mga rebelde, walang pakialam. Kasi nga ho, habang maliit pa dapat yung bata, ang mga magulang dinadala na kay Jesus, ang mga anak. Because listen, parents, little children, infants, sabi ng Panginoon sa kanila ang kaharian ng Diyos. Please bear with me. Naway maintindihan nyo nang sabi ng Panginoon, yung mga maliliit na bata, yung mga sanggol sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ang tanong ko mga kapatid, ilang taon na ang inyong mga anak? They are not little children anymore. They are not infants anymore. Please bear with me. Kung yung mga sanggol maliit na bata sa kanilang kaharian ng Diyos, ibig sabihin habang lumalaki ang anak ninyo, hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos. That's why parents, you need to bring them to Jesus. Ang tanong, ginagawa ba ng mga magulang yan? Di ba? Or let them go to church. So, dinadala nila yung kanilang mga anak. Marahil nakita nila ang pag-ibig ng Panginoon. Nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Nakita nila yung pagtuturo ng Panginoong Jesus about the kingdom of God. Listen, and these parents care about the future of their children. Parents, please, hear my words. If you truly love your children, bring them to Jesus. Walang sino man makapag-iingat, nakakaalam ng future nila, kundi ang Panginoong Yesus. Better than you, parents. So these parents wants to know na ang kanilang mga anak ay pupunta ng langit.
They want their children to be a part of the kingdom. They want their children to have eternal life. Dapat ganun tayo mga magulang. Now, let me just give you more emphasis, the importance of parents bringing their children to the Lord. And I hope ito yung simula na talagang ang mga anak ko ninyo, bibigyan nyo ng emphasis pagdating sa kanilang spiritual life. Listen, kahit sabihin ninyo na ang inyong anak, minahal nyo, inalagaan, pinag-aral nyo, nakatapos, nakapagtrabaho, but if you fail to bring them to the Lord, let me just emphasize this to you. You are the most failure and miserable parents that I know. Why? Alala ko ho, nung mag-sona si Pinoy, sabi niya, the most corrupt government institution is no other than but the Bureau of Customs. And General Danilo Lim gave his resignation. Somebody interviewed him, and he said, and he was asked, Sir, ikaw na lang yung natitirang mabuti dyan sa government na hindi ka nagpayaman. Why you never did that? And he answered, I don't know kung siya Christian o hindi. He said in Mark chapter 8, verse 36, makamtan mo man ang buong yaman ng buong sanglibutan. Ano sabi niya? He quoted that from the Bible. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, walang halaga ang lahat ng bagay. Woo! You see that? Kahit na ikaw yung pinakamayaman, pero ang kaluluwa mo ay mapapahamak doon sa impyerno. It's unacceptable for that. So, tingnan natin. Sa Old Testament times, ang mga tatay bless their children. I'm not against for the mga mothers, ha? Pero yun ang sinabi ng Bible. Ang mga tatay ang nagbibigay ng blessing sa kanilang mga anak. Mga tatay, huwag kang mag-expect na magiging maayos ang anak mo kung ikaw hindi ganoon kaayos sa Panginoon. Sabi ng mga tatay, ang bira itong mga anak to, nagsawa na ako, hindi ko na mapigilan, titigas na ng ulo, hindi ko na kaya, bahala sila sa buhay na. Because, sabi lagi ko sinasabi, sapagkat mayroong tatay na hindi marunong makinig at hindi marunong sumunod. Accepted? Yes! Kung bakit ganyan ang mga anak natin sapagkat may tatay na hindi nagbibigay ng blessing sa kanila. Nanahimik tayo Kung meron tayong ganyang anak sapagkat may tatay na ganyan, sisiguraduhin ko sa inyo yan. Kung ano ugali ng anak, ganun ang ugali ng tatay. Nagtataka pa tayo. Pero fathers, you need to bless your children. Give them the blessing. Noah blessed Shem and Japheth. Hindi yung si Ham. God cursed Ham. Kaya huwag kayong kakain palagi ng ham. Alta presyon. Ha? Ang aabutin nyo, stroke ang aabutin ninyo. I-curse nyo na yung ham. Si Ham ho, ang mga maiitim. Sorry, may tinatamaan po. At least medyo maputi ka, hindi ka kasama sa ham. Diba? Yan ho yung mga maiitim na tao. Hindi naman tayo yon. Yung sobrang itim, ngipin lang ang malinis, maputi. Alam niyo yung istorya, bakit hindi binless ni Noah si Ham? Only Shem and Japheth. Kaya yun dapat na pangalan na Japheth yan, binebless ng Diyos yan at nagiging blessing pagka Japheth ang pangalan mo. Hindi dapat curse. Blessing dapat. Ha? Kaya nga biblical yung pangalan mo Si Jacob, si Isaac, blessed their sons. Ibig sabihin po, typically, ano mang gagawin ng mga anak,
they gave benediction, they pronounced blessing on the heads of their children. Bakit ho kinakailangan nila ipag-pray? Bakit kinakailangan i-pronounce yung blessing? Tatay, maintindihan niyo ho yung kahalagahan nito. Di ba? Sa inyong mga anak. Habang lumalaki sila, dapat ibinibigay niyo yung blessing sa kanila. Ano ho yung pag sinasabi natin blessing? Yung kanilang desire, including prayer for their spiritual blessings. Nang Diyos ibigay yung pabor sa kanila habang sila'y lumalaki. Yung Talmud customary thing ng mga Hudyo, ang mga parents po, dinadala nila palagi ang kanilang mga anak sa Old Testament sa mga elders ng synagogue. There was a day ng Day of Atonement, kung tawagin nila yung Yom Kippur, that they would bring their children that day. Pagpe-pray ho nila yan, di ba? Bibigay nila yung blessing. At ang prayer nila, listen to this, ang parents, ang prayer ho nila, that their child would be famous in the law. Kaya ho, ang mga Hudyo, maliliit pa lang ho, kinakabisado na ho nila yung salita ng Diyos, yung Old Testament, especially ang Book of Pentateuch. They memorize that. Kaya pag nakakita kayo ng debotong Hudyo, makikita nyo po din sa forum namin nakapalibot. Ang tawag ko rin, phylacteries. Mga verses ho ng Bible yon. At meron dito nakalagay sa kanila, mga verses ng Bible. Maliit pa lang ho sila. Tinuturuan na ng mga parents ng salita ng Diyos. Tayo ho mga Pilipino, wala hong mga tatay at magulang nagturo sa atin ng salita ng Diyos. Hey, parents, father, huwag niyong ibigay sa church at sa pastor responsibilidad ng pagtuturo ng Biblia. Ikaw dapat sa loob ng bahay, tinuturuan mo ang anak ng salita ng Diyos. Gusto mo na magkaroon ng magandang future at maging maayos ang anak mo? Education will not help them to be a better person. They might have a better future, but they cannot be a better person. Only the Bible will give them a good character and morally good person. Ang problema natin mga kapatid, ang Bible, ang pinakamahalagang magtatayo ng isang bansa at ng isang tahanan, but we fail to do this. So ang prayer ho nila, they will put their hands to their children sa ulunan, at ang prayer nila that they will be faithful in the law. Young people, children, parents, let us raise up young people, children, who is faithful in the Word of God. Number 2, they prayed that their children not only be faithful in the law, number 2, they will be faithful in marriage. They will be faithful in marriage. Mga kapatid, yung DNA, yung blood mo, pass through your children. At tatasabihin ko sa iyo, kukunin yan ng mga anak mo. Gagayahin nila yan. It's in their blood. Kaya pagka hindi mo sila dinala sa Panginoon, they will do the same. Their lives would be cursed. Their marriage would be a failure. Are you with me? Church, let's be faithful to our wife. Let us be faithful to one wife, to one husband. Amen? Let us raise up a godly family, a happy family. Whew. Number 3, na prayer ho nila, not only faithful in the law, faithful in marriage, but also abundant in good works. So ang mga tatay, ililay nila yung kanilang kamay sa kanilang mga anak. Kaya pagka Kristyano ang tatay, usually tinuturuan ng salita ng Diyos yan. Dinadala sa church yan. Ano pa? Pinagpe-pray yan. Bago ang mga anak ko, bago ko dadalhin sa school yan, hindi ho po pwedeng hindi ko pagpe-pray yan. And I will pray, my son and my daughter, Lord, they are the best gift you have given to me. You love them.
and I love them too. They are my superhuman. They are my Superman. They are my Spider-Man. They are my Batman. Bless their lives. Woo! Did you pray for them? Pag natutulog sila, pag umaalis sila, or you let them go. Tatay, you do that. Ikaw ang head. And sometimes you are the headache. Excuse me. Matthew 19:13, and they brought unto him little children. And then he put his hands on them and prayed, and the disciples rebuked them. Imagine that, ano? Yung mga parents, dinala yung mga bata sa Panginoong Jesucristo. Di ba? Anong ginawa ng mga disciples? They rebuked the parents. Imagine that. They rebuked the parents. Ba't dinadala nyo sa Panginoong Hesus yan? Wala naman yung part dito sa mga spiritual life at sa ginagawa namin, mga bata pa yan. So si Jesus Christ consistent sa pagbibless sa mga bata. So yung mga parents, gusto nilang mahawakan ng Panginoong Hesus, mahawakan ng Panginoong Hesus ang mga bata. Sapagkat siguro nakita nila ang Panginoong Hesus, every time na hihipuin ng Panginoong Hesus, He touched the dead, He touched the blind, He touched the lame, and they walk, and they were able to see, and the dead rose up from the dead. Alala niyo po, isang babaeng naagasan ng dugo, sa likuran ng Panginoong Hesus, yung laylayan ng damit niya. Hindi po ang laylayan ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Bible, the woman was healed. Siguro nakita ho nila yun. Di ba? Lagi nilang naririnig, nakikita ang Panginoong Hesus na nandoon dinadala ang mga bata, kaya dinadala nila eh. At alam niyo po ba, ang mga Pharisees at mga scribes, they would not touch the people. Kaya nga po, that's the difference to Jesus Christ as a spiritual leader and the leadership of the priests and the scribes, because they are not allowed and they would not touch anything that would defile them. But Jesus Christ is different. He came to touch even the child. So yung layunin, bakit nila dinadala sa Panginoong Jesucristo? Para ho, dali nila ang Panginoong Jesus, i-bless ang kanilang buhay. Ipinatong ng Panginoon ang kamay nila. At doon, mga kapatid, nakita natin, the Lord gave His blessing to these children. Why Jesus blessed the little children? Una, makikita po ninyo, because of the salvation. Ang mga Hudyo, alam niyo nila, pag sinabing salvation, hindi po physical salvation, kundi pag sinabing salvation, deliverance from judgment, from sin and hell. Deliverance from sin and punishment. So parents want their children to be saved. Parents want their children to be blessed by God with eternal life. Gusto nilang ang Diyos gumawa sa buhay nila. Habang sila'y lumalaki, nandoon ang paggawa ng Diyos sa buhay nila. So first and foremost, parents, please, bring them to Jesus so that they might be saved. So that they will have eternal life. Importante po yun. Di ba? Sa buhay po natin. Sabi ng Panginoon, Mark chapter 10, verse 14, when Jesus saw it, look at that, Mark chapter 10, when Jesus saw that the disciples rebuked the parents in bringing their children to Him, ano sabi ng Bible? He was much displeased. Pag sinabi ho natin displeased, He was so angry. He was so furious. He was so indignant. He was very angry. So hindi mo pwedeng i-pass lang ito lightly. Minor lang ito. Insignificant issue to. Sabi ng Bible, He was so very angry. Bakit? Tinrato ng mali ng mga disciples ang mga bata. Listen, pakinggan po ninyo.
Jesus blessed the little children, not the parents. Jesus said, the kingdom of God, the kingdom of heaven is for the little children. He did not say, the kingdom of heaven is for the parents. You see? Are you with me? So yung mga liliit na bata, yung mga sanggol, sila huy ligtas, sila huy patungo ng langit pag namatay. Yung paniniwala natin, kailangan binyagan yung bata para pag namatay, pupunta siya sa limbo at magiging anghel siya. Hindi ho totoo yun. Sabi ng Bible, sa kanila yung kaharian ng Diyos. In the first place, ang anghel ho, hindi ho, they were created being. They were not procreated. Ibig sabihin, all angels are all numbered. Wala na hong, hindi po pwedeng yung tao maging anghel. Ang anghel talaga, anghel na talaga, simula't simula pa man. Basahin niyo ho yung Bible. Di ba? So, nung makita ni Jesus Christ ang attitude ng mga disciples, He was so angry. Di ba? So, Jesus blessed the little children, not the parents. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin alam kung yung mga parents, saved or unsaved, believers or non-believers. But this is very significant. Jesus never gave blessing or pronounced blessing on people outside His kingdom. Sapagkat alam niya, yung mga taong outside from His kingdom are all cursed. Are you with me? Yung lang nasa kaharian ng Diyos, yun ang be-bless ng Panginoon. That's why sabi ng Panginoon sa Mark chapter 10:14, suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for such is the kingdom of God. Pag sinabing suffer them not, ibig sabihin, hinder them not, stop them not, let them come to me, permit the children to come to me. Don't forbid them. Palapitin niyo sila sa akin. Mga kapatid, siyempre, yung mga babies, yung mga kalapit yun. There must be somebody na parents na magdadala sa kanila. Kaya yung role ng parents. Alam niyo, yung siniisip ko rito, please, listen to this. Malaki ang pananagutan mo at sa Diyos, parents, kapag ang anak mo napunta ng impyerno. You will pay. And you will face the angry face of God in hell. Are you with me? Woo! Hangon. Kaya, habang maliit ang anak ninyo, dalhin nyo sa Panginoon. Or else, you will pay the price. So, ang mga bata, napakahalaga sa Kanya. Bakit? At the end of verse 14 ng Mark chapter 10, for such is the kingdom of God. Ano yung sabihin? Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga sanggol at maliliit na bata. Walang qualifiers, walang conditions. This is so important, mga kapatid. Particularly, sabi ng Panginoon, for the little children, for the infants. Diba? The kingdom of God belong to these infants, to these little children. Ibig sabihin, ang category ng mga tao ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila, mga maliliit na bata, mga sanggol. Sabi ng Panginoon, sa kanila ang kaharian ng Diyos, sa kanila ang kaharian ng langit. Sa kanila yon. So the kingdom of God belongs to the babies. They have a place in the kingdom. They have a part in the kingdom. So pag sinabi natin kingdom, ibig sabihin niya salvation. Now, importante yung sasabihin ko sa inyo. So kung ang mga sanggol na maliliit, they have a part in the kingdom of God. They belong to it. Yung mga parents, hindi binanggit kung sila'y saved at sa kanila yung kaharian ng Diyos. Wala rin yung binanggit sa Bible
that if you baptize the infant, they will be in heaven. Hindi sinabing, infant baptism, ibaptize natin para maging Kristiyano, para sila'y pumunta ng langit. Sabi ng Bible, the kingdom of God is for such as this. Hindi sinabing, the kingdom of God is for those who've been baptized when they were infant. Kaya sila pupunta ng langit. So, ibig sabihin, yung mga maliliit na bata, yung mga sanggol, they belong to the kingdom. Hindi sinabing nabaptize sila. Hindi sinabing magiging anghel sila. It only says, the Lord Jesus Christ said, they belong to my kingdom. Actually, mga kapatid, hindi rin yung personal faith. Hindi na rin kinumend yung faith ng parents. Kasi hindi natin alam kung sila yung mga saved. Hindi niya rin kinumend yung faith ng sanggol because they were simply babies. And they belong in the kingdom. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? What's my point? Ibig sabihin, ang mga sanggol pag namatay, they will be in the kingdom of God. They will be in heaven. Okay? Under special divine care ng Panginoon. Ibig sabihin, they have a place of care in His kingdom. Hindi sinabi ng Bible, babies are elected in my kingdom. Hindi sinabi ho yan. Because some says, there will be babies, little children would be in hell. I'll clarify that to you. Pastor, kung yung mga maliliit na bata at mga babies, sa kanila yung kaharian ng Diyos. Okay? The kingdom of God belong to them. Ibig ba sabihin yan, they are not sinners? No. Pansinin niyo po, I'll show you one by one. Tingnan niyo po yung special care ng Panginoon sa mga babies. Sa Psalm chapter 51 verse 5. Behold, I was shapen in iniquity. Mga nanay, pakibasa po ninyo. And in sin, what? Did my mother conceive me? Ipinaglihi sa kasalanan ang mga sanggol. Naglilihi ka pa lang, makasalanan na yung bata. So it's absolutely clear that children are sinners from conception. Hindi naging makasalanan ng bata kasi gumawa siya ng kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan embedded in their persons. It's in the fabric of their lives. They are morally corrupt. They were irresistibly bent to sin. Yun ang pupuntahan ho nila. So ang mga bata, they are not neutral. They are sinners. Okay? They are corrupt. They are not morally innocent. They are not morally pure. Okay? Pastor, ang bata, nagiging makasalanan lang pagka pumili na siya ng kasalanan. That is not true. Sabi ng Bible, pinaglilihi ka pa lang, makasalanan ka na. Ang tanong natin, paano natin nasabing makasalanan at sinful? Paano natin nasabi? Hindi sa sinabi lang ng Bible. Because babies die. Babies die. Si Mean, nag-undergo ng process. I don't know what happened, pero sabi ng the other day, hindi pa kami nagkakausap, pero dinugo siya the other day. Iyak siya nila. So pray for the comfort of the Lord. Okay? Yun ang hirap na may expectation and too much expectation. May expectation ka na and you expect too much. So, nandoon yung danger. I don't know if the baby dies. So, isang katunayan ang sanggol makasalanan sapagkat ang sanggol namamatay. Pastor, paano yun? Because the Bible says, the wages of sin is death.
The fact na ang baby namamatay, siya'y makasalanan. Oh, Genesis chapter 5. Tingnan niyo po. Pag binasa niyo po yung generation ni Adam, these all died. Are you with me? Wala hong tao, matanda, bata, sanggol, conception, na hindi namamatay. Mayaman o mahirap, namamatay ang tao. Okay? Tingnan niyo po, bakit ko ina-emphasize po ito? Listen very carefully. The kingdom of God is for the little children and infants. Sa kanila ang kaharian ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, hindi sila makasalanan, makasalanan po sila. Kaya nga po, from Adam and Eve's rebellion and sin, they are corrupt. They die. At pag sila'y lumalaki na, lumalago na, they are going to make choices. They are going to make bad ones. Kaya nga, listen parents, sabi ng Bible, wrath would spare their soul from hell. Oh! Nakikinig ko ba kayo? Minsan yung mga batas ng mundo, contrary sa biblical principle. Yung pamalo, wag mo raw ilalayo sa bata, para sila'y huwag mapahamak doon sa impyerno. At ang sabi ng Bible, children are bound to stubbornness and rebellion. Kaya dapat may pamalo sa loob ng bahay habang maliit. Why? Sabi ng Bible, wrath would drive them out from foolishness. Pagka ang anak ninyo hindi nakatikim ng pamalo, tuwan-tuwa ka pa pag nagmumura at matigas ang ulo, mag-isip ka. Mas lalala yan. Nag-aalaga ka ng bis kapag ka hindi mo tiname yan. And there are many passages sa Bible na nagpapatunay, 1 Kings 8:46, there is no man that sinneth not. Psalm 58 verse 3, sabi ng Bible, as soon as they be born, is speaking lies. Ecclesiastes 7:20, for there is none, not a just man upon earth that doeth good, and sinneth not. Romans 3:10, ang sabi ng Bible, there is none righteous, no not one, ni isa, walang matuwid. So, ibig sabihin ng bata, makasalanan. Di ba? Kaya habang lumalaki siya, foolishness. Kaya ina-emphasize ko sa inyo yan, sapagkat ang mga little child, ang mga infants, sa kanila yung kaharian ng Diyos. Pero habang lumalaki na sila, gumagawa ng mga choices, they will be out from the special care ng Panginoon. Pag namatay sila, they will go to hell. They will go to hell. Imagine that, minahal mo, pinag-aral mo, one day magkikita kayo sa impyerno at makita mo yung minahal mo habang buhay na durusa doon. Parents, evangelize your children. Parents, siguraduhin nyo bakit ang anak nyo, they are doing, listen, foolish things. Mga young people ko, bakit you are doing foolish things? Wala kang interest pagdating sa church. Wala kang interest pagdating sa Bible. Hindi mo minamahal ang Panginoon. I want you to ask yourself, are you really saved? Are you truly saved? Parents, are you saved? Are you going to heaven? Is your children saved? Parents, when you die, are you going to heaven? Yung mga anak niyo ba'y pupunta ng langit? Kayo mga bata, kayo ba'y pupunta ng langit pag binawian ng buhay? Only little children and infants are in the special care of the Lord. Kaya pag namatay sila, they are in heaven. Pero kapag dumating na sa time na pumili niya sila, they need to believe on the Lord Jesus Christ. They need to come to the Lord Jesus Christ and receive Him by faith as their personal Lord and Savior. Amen? Parents, are you bringing your children to the Lord? Parents, tatay, are you putting your hands? Are you blessing your children? Amen?
Are you giving them the blessing? Kaya nga tinuturuan ko yung mga young people ko, do not make any decision na walang blessing ng parents. Pag gumawa ka ng decision mo outside the blessing of your parents, you will live a life of misery and sorrow. Pero tingnan mo yung mga young people na pinili ang blessing ng magulang. Hindi gumawa ng bagay contrary sa mga, the Lord bless their lives. You choose. You choose. Kaya sa mga Sunday school teacher, win your the children to the Lord. Make outreaches. Let them grow. They are our future. I look at them, they will be my future leader and future young people. Amen? Let's do that. Let's pray for them. Kayo mga young people, magkakapamilya kayo. One day you will choose. Huwag nuwang sisirain ninyo yung blessing na binigay sa inyo ng mga magulang ninyo. At kung hindi binigay ng magulang nyo yan, please, start today. Start today. Be a blessing and make a blessing. Will you? Tumayo tayong lahat, tayo manalangin. Pigit po natin ang ating mga mata, yuko po natin mga ulo, please. Lord, nasagot po ang aming katanungan ng mga sanggol, mga maliliit na bata. Bagamat sila'y makasalanan, you said, para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Lord, huwag nawa kaming umalis ng lugar na ito na hindi namin pinag-isipang maigi ang gagawin namin desisyon. Dinadalangin ko po sa iyo mga anak ng mga members, mga anak ng mga parents na narito ngayon. Kung sila po, Panginoon, ay pumipili na, alam na nila yung tama at mali. Kinakailangan na silang dalhin sa iyo, Panginoon. At kung merong unang dapat namin dalhin at evangelize sa iyo, yung aming mga anak. Panginoon, bigyan mo kami ng mga tatay sa simbahang ito na makikita ang spiritual leadership